We will go on now with our, this will be the fourth Saturday. And at this point of time, Saturday, your Bruce will be dealing with us more on spiritual aspect. Ating pong sapagkat tayo ay we are tripartite being, we are body, we are soul, we are spirit. So tatlo yung ating inalagaan at yung pinapakain natin. Nagutom ka, physically, kumain ng pagkain, bubusog din sa ano. Nag-worship ka, mabubusog yung soul mo. Pero, yung spirit mo, gutom, kailangan mo ng Word of God. Because, ang pagkain ng soul spirit is the Word of God. This point of time, bago tawag si Sergeant Major, kakain yung ating soul and spirit. Yung tunay na ikaw. The real you. The soul and spirit. So, wala naman si babangin, yung kundi patungkol sa Word of God. Then, whatever you believe, ito ay generally practicing about. Let's see, ano yung mga bagay-bagay na patutunan natin sa hapon. Okay, right for that, can we request everyone to rise up? We will start to pray. May request all of us to stand up. Sa iba sa loob, anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa nyo dyan? Palabasin mo nga rin yung mga yan. Kung wala kayong ginagawa, lumabas kayo rito. Kasi nagdadala kayo yan. Balik na ito mga ito. God, kakaiba ay part ng simaw o hindi? Kaya nga, part ng simaw o hindi? Simaw. Dapat mo na kayo. This is a dead order from Colonel Meles. This one outside. That's an order. Everybody come out. Bakit kayo lumalabas? Saan yun? Dito, saan dito? Hindi kayo lalabas, dito kayo. Ay, anak ng kamote kayo. Ako din napapansin yata sa inyong mga ocho. Parang kayo yung mga independent grupo. Yes. Kayo ba independent grupo sa ocho, sa Simag? Are you group? Hindi naman sir, kasi nabidyo na meron yung sir. Sige, dito kayo at makinig kayo kay order si Colonel Veles na mag-devotion tayo sa umaga. Yun ay sabi sa akin. So, bagay, it is not, kung ayaw ninyong mag-attend because this is a, hindi ito compulsory. If you do not like to attend, you may be, you can leave. Okay? Kaya lang, bigyan naman natin ng galing yung ating pinuno sapagkat siya na-utos. Yun naman gagawin natin. Sige. Okay, let's start. So, everybody please come out first. Madali lang ito. Para lang apart. Okay. Kasi kung kayo part ng simaw, ito ay activities ng simaw. That's why everybody is welcome. So, clear? The same time, kayong sa 8 simaw, kailangan nyo attendance dito. Punta kayo. Bakit? Dahil pag wala kayo dito, hindi namin kayo rekomenda for ID or tag at secret tag for this. Kasi kung simab kayo, this is direct order from our brigade commander, Colonel Veles. So hindi namin order ito, this is direct order from Colonel Veles. So ito po yung ating pong inatak dito. So, okay, so let's continue. Waiting ko mamaya pagtapos ninyo. Attendance kayo dito. Bakit? At the end of the day, kukumpay namin ng mga attendance at kung sino yung hindi umaten, then definitely we will have a problem renewing your OTAG and your security tag. Because this will be a part of your RSOI. Okay? So hindi kayo pwedeng pumasok dito using the room. Nag-encounter si ating monitoring officer. Tandaan ninyo,
may monitoring office na tayo by the name of Lieutenant Colonel Almayo. So every move na ginagawa natin dito is in charge to report to the brigade commander. So hindi kayo pwede kapatid pupunta dito and separate your own and do your own. Because we are brigade, we are civil military affairs brigade. So everybody must adhere to this direct order. That's understood? Yes, sir. Okay, so whether you like it or not, you don't have any choice but to follow the command. Okay, so since we'll be starting a devotional teaching about Sergeant Major, so we will have to come to in prayer. And Captain Nicolas will lead us in opening prayer. Ay po, ito po, at ang manalangin. Balabalang Diyos na sa aming kalagitnaan ngayon, na buhay. Salamat po sa mga buhay, ang mga nandito, na sila nakarating na ligtas, galing sa kanilang pinanggalingan. At sa pagkakataong Panginoon, humingi kami ng gabay at tubay sa aming pag-aaralan ngayong umaga. Kaya magkaroon kami ng understanding sa bawat sasabihin ng aming mentor. At Panginoon, so amin nawa ang kapayapaan sa aming kalagitnaan habang kami nakikinig ng mga bagay na iyon na lessons dahil sa mentor namin. Dahil ito'y salamat, ito'y dinadalangin namin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Yes, you will be seated. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Okay. Ulitin ko ha. Hanggang hindi kayo nakita dito, walang renewal ang OTAB at ng whether nung sa anong group kayo. This is the order from the state commander. Pag hindi nagbalikan yung mga yun, wala dito, there will be a problem. Okay, ang Sergeant Major, the same. Sir, ang lahat ng ngayon, enlisted personnel, aside from the monitoring ni Colonel, the Sergeant Major office is also monitoring. We will be starting to monitor yung lahat ng enlisted personnel ng Sergeant Major para makita po kung anong activities na ginagawa nyo. Now, itong mga attendance na ito, it will also be submitted dito sa amin. So, alam namin kung sino yung mga enlisted personnel na kayo. Kukunin din namin kung sino yung mga EDT. I-monitor din namin yung mga nag-EDT kung tawag dumadating o hindi. At yung mga qualified. Mag-request ako kay sa natin, sa G1 natin, and also kay Commander na dapat mag-initial ang Office of the Sergeant Major sa lahat ng papers na isasabit ninyo para maintindihan namin na parang itong brigade na to napapansin ko na dumating hindi. Tapos yung iba yung kanya-kanya. But remember, ako yung tatay ko rito ha. Ako ang Sergeant Major na I will see to it now. No? Since ako na binibigyan ni Commander ng pagkakataon na mamuno sa inyo, hindi katulad ng dati, ngayon meron na. I will see to it na tama yung ginagawa. Wala akong enlisted personnel na tauhan na hindi, meron tayong, di ba, meron tayong code. So, meron akong pinagawa dito nun nasa yung aking tarpaulin. Di ba may tarpaulin akong pinakakabit nun? Andyan lang yun, ano? Para mabasa ninyo, na makita nyo doon na kapag ikaw ay sundalo, ay matang karapatan sa iyong sarili. You don't even have the right to wear your option. So, ipalalagay natin doon na you have to see it at na ma-inculcate sa mind ninyo, ma-indoctrinate yung mga sarili nyo into what is a military. Ano? Kasi dalawa, duality tayo, no? We are civilian and military, but of course, in earlier, you're not a civilian. And of course, you're not really civilian because you have a serial number. Only military have the serial number. Kung civilian ka ay batch number. But you do not have batch number, you have serial number. Therefore, whether Monday to Saturday or Sunday, you still is. Yun ang huwag nang makalimutan kasi yun yung nakakalimutan. Ano? Remember that you are not a civilian, sinasabi lang yun kasi walang civilian na serial number. Batch number. Sa police, security guard, lahat sila, meron sila pero batch. With the exemption, tayo, na serial number. May serial number ba? Saan yung binili? Ano binili? Kasi sinasabihan kayo na babawin eh. Ibig sabihin pagbabawin, baka hindi lang sila. Let's go the program proper. Alright. So let's put everything in right perspective, okay? So this is devotional. So maybe we'll be more on speaking about spiritual things. Then si Sergeant Major at the same time is a pastor in the church. And not only pastor in the church, but also a professor, a teacher by profession, and pastors of vocation sa kanyang buhay. So we can do something sa ano. Don't worry, we just ended up 12
noon, then we will dispatch you as soon as possible. Okay, so just sit down, relax, then let's see how the case goes on. So everything starting today will be monitored because yung mga officer natin narito na sila ngayon, just to be able to have a proper forum para po sa ating reporting kay Canada. So without any much further ado, let's do welcome yung ating pong subject major. Subject major. Okay. So dito lahat ba Kristiyano dito? Yes, sir. Lahat Kristiyano? Kung meron Muslim, it's okay, no? Wala naman siguro masama kung pakinggan kung ano yung paturuan ng Kristyanismo, no? And then you will be learning from it. And kasi kung minsan ako nakikinig din naman ako sa in fact, my best friend is a Muslim. So, gano'n. Anyway, so ganito tayo. Kung lahat kayo ay Kristiyano na nandito, ano ang pinakabasihan ng pananampalataya? Come on. Ano ang pinaka-basis ng pananampalataya? Saan mo yung binabase ang pananampalataya mo? Kasi Kristiyano kayo. Tayo ka. Saan? Meron tayong kung sa Islam, ang batayan pananampalataya ng Islam ay ang Quran. Quran, di ba? Sa Kristiyano naman, ang basihan ng pananampalataya ng mga Kristiyano, ang tawag ay Biblia. Okay, ganito. Ang Biblia kasi ay parang collective bargaining agreement. Sino nakakaalam sa inyo kung ano ang collective bargaining agreement ng kumpanya at saka ng mabigat? Sinong mga trabahador nila? Okay. Ang collective bargaining agreement ay ganito. Ang collective bargaining agreement ay isang kasulatan na kung saan ay nakalagay doon kung ano ang kasunduan ng isang manggagawa at saka ng mga tagapagpagawa. Tama? At doon sa collective bargaining agreement na yun ay nakasulat doon kung ano ang mga pamantayan, ito ang pwede, ito ang hindi. Diba? At lahat ng manggagawa ay dapat sumunod sa collective bargaining agreement. Likewise, yung mga nagpapagawa ay dapat sumunod din. Sapagkat ito yung basihan ng dalawa. This will be the agreement so that there will be a good, harmonious relationship between the employee and the employer. Right? So, halimbawa ganito. Nagkaroon ng offense yung employee. Tapos, sinasanction ngayon ng employer on the basis of the collective bargaining agreement. Pero ang sabi ng employee, you could not sanction me of that collective bargaining. Naintindihan niyo ba ako nag-i-English ako Tagalog lang? Tagalog na lang? O marunong kayo mag-English? Kasi ano ko sa English? Tagalog na lang. So, itong collective bargaining agreement na to, sabi nung isa, nagkamali siya, sabi niya, huwag mong ilapat sa akin yung nakasulat niya sa collective bargaining agreement. Ang sabi naman ng employer, bakit hindi ko ilalapat sa iyo? Ito nakasulat dito. Hindi ko nabasa. Hindi ko nabasa kung ano ang nakasulat sa collective bargaining agreement, kaya wala kang karapatan na ilapat sa akin. Tama o mali? Tama ba? Mali. Bakit? Anong responsibilidad ng employee? Dapat basahin mo ang collective bargaining agreement at pag nakita mo ang collective bargaining agreement, ito ang maggigiya sa iyo kung paano ka kikilos at gagalaw sa loob ng paggawa. Tama mo? Okay. Ngayon, kung nagkaroon ka ng infraction, sinabi naman ng employer na ikaw ay nagkamali. Eh sabi mo, hindi ko naman nabasa yan. Ganon din naman ng employer, kapag ang employer ay sumuhay, sasabihin ng employee, ay sir, medyo yata merong kulang nga tayo pinadala mo sa amin sa ating dapat mabayaran. Diba? So, itong collective bargaining agreement na ito ang nagiging gabay sa pagkita ng employee at sa employer. Ibig sabihin, ito yung ating pinakahawakan, ikaw at ako. Walang lalampas dito. Likewise, ang Biblia ay gano'n. Ang Biblia is like the collective bargaining agreement between God and man. Diba? Pero ito ni-refers to Christian. Of course, sa Buddhist hindi po pwede ito. Hindi rin po pwede ito sa kapatiran natin Islam. Kasi ang Bible is exclusively for Christian only. Okay? So ngayon, pag sinabi ng mga Kristiyano na sabi ng Diyos ay ikaw ay aking bibigyan ng parusa sapagkat hindi ka sumunod. Ang sabi ng Kristiyano, huwag mo akong parusahan sapagkat hindi ko na nakabasa. Hindi ako nagkaroon ng pag-alam. Kasalanan ka ng Diyos. Hindi. Sapagkat ang Biblia ay ibinigay ng Diyos sa tao upang ang tao ay magbigyan ng gabay, makita nila kung ang kagustuhan ng Diyos. At kapag nakita nila yung kagustuhan ng Diyos, yun ang kanilang susundin. Ngayon, sa Biblia, actually, sino Roman Catholic? Okay. Ang Biblia kasi ay sa
Kristyanismo, sa realm o Christian realm, Christendom, dalawang klase ang Biblia. Ang Biblia ng Protestante at saka ang Biblia ng Romano Katoliko. Magkaiba yan. Hindi yan pareho. Bakit? Ang Biblia ng Romano Katoliko ay may bilang na 73. Samantalang ang bilang ng Biblia ng Protestante ay 66. Naintindihan niyo ako? Tandaan niya, ang Biblia ng Katoliko ay 73, samantalang ang Protestante ay 66. Bakit nagkagayon? Sapagkat ang mga Katoliko ay meron silang 7 pa. Aside from the 66. Yung 66 pareho lang, no? Pero naglagay sila pa ng 7. May dagdag na 7. Sabi naman nila, kulang kayo. Sabi natin, sobra kayo. So, meron sa Roman Catholic may 7. Ano? Itong 7 ito na tinatawag na Deuterocanonico, karamihan ng doktrina ng Romano Katoliko, dito kinukuha sa 7 ito. Na kung saan naman nire-reject ng mga Protestant. No, kasi sabi ng Protestant, 6 lang, huwag niyo isama yung Deuterocanonico. Pero sabi ng Katoliko, hindi po pwede hindi isama yung Deuterocanonico. Kasi marami doktrina ng Romano Katoliko nakabasa sa Deuterocanonico. Okay? So, ganun yan. Pero ngayon, ang pag-aaralan natin, 66. Kasi pareho din naman yan eh. Kaya lang, wala naman tayong itatapik doon sa Deuterocanonico katulad ng Tobit, katulad ng Maccabeos, tayo pupunin doon. Bell the Dragon, doon sa Catholic, meron din ang Dragon. Anyway, so nagkakasundo ba tayo na ang Biblia ang ating magiging batayan ng pag-uusap ng April 1? Yes, sir. Kasundo ito ha? So ibig sabihin kung ano man ang ating pagbasa sa Biblia ngayong umaga, yun ang ating paninindigan. Kasi nagkasundo tayo. Okay, mahirap yung tayo ay nag-uusap na walang bantayan pinag-uusapan. Di ba? Chismis yun eh. Pero dahil nasa meron naman tayong Biblia ngayong umaga, ito ang magiging batayan ng ating pagtutulong. At titingnan natin, ano ba ang sinasabi ng Diyos? Sa isang itinig, kung humango lang ako ng isang pangyayari doon sa Biblia na gusto kong talakayin natin. Kasi maganda ito eh. At marami tayong matutunan. Pakibasa yung Juan 3, John 3, 1 to 18. Okay? Ito yung Biblia. Dapat meron kayo dito eh. John 3, 1 to 18. Basahin ko na wikang Tagalog. John chapter 3 verse 1. Isang Pariseo na ngalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalaman po namin kayo'y isang tagapagturo mula sa Diyos, sapagkat walang makagawa ng mga himalang ginawa ninyo kung wala sa inyong Diyos. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano may ipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Nakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tugon ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay pinanganak sa magitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makapasok sa karya ng Diyos. Ang tao ay pinanganak sa laman kay laman at pinanganak sa Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa inyo, kayong lahat ay kailangan ipanganak na muli. Umihip ang hangin kung saan ito nais at narinig mo ang umong ito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggaling at kung saan pupunta. Gayun din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano mangyayari yun? Tanong ito ng Demos. Sumagot si Jesus, Guro, kapanaman sa Israel, hindi mo manawalan ng mga bagay na ito. Pagkatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang pinapatotohanan namin ay sinasaksiyan namin. Subalit hindi ninyo tinanggap ang aming pagtotoo. Kung hindi ninyo paniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano ninyo mapapaniwala ang sasabihin tungkol sa mga bagay doon sa langit? Walang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit at anak ng tao. At kung paano tinaas ni Moises ang tansong ahas doon silang, pwede naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinugo niya sa Diyos ang kanyang anak, hindi upang atulan at parusahan ang sanlibutan, upang iligtas ito sa pagitan niya. Hindi hahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hahatulan na hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Naintindihan niyo?
Hindi yan. Huwag kayo mag-alala kasi papaliwanag ko sa inyo. It's a very, very nice na encounter. Pag naipaliwanag ko sa inyo, pag naiintindihan ko, you'll be surprised. Ang Panginoong Diyos kasi napakagandang mga encounter na. Kaya lang ang problema nga, katulad mo ng tulad, yung iba na makikinas sa inyo. But I will explain. Kaya makinig ako. Now, gusto ko magkaroon ng parallelism. Yung parallelism niya, kasi meron yung parallel doon sa Old Testament. Pakibasa ko. Yung sinabi ko sa iyo, yung numbers 20. Sige, wala to. Pakinggan nyo rin ito ha, kasi may parallelism niya. Tayo. Pagkatapos ang Israel ay nagpasaan ng mga sumo kay Sihon. Doon ako marap sa kanya. Nahari ng mga Amoreo na sinasabi, paraanin mo ako sa iyong lupain. Narinig ninyo? Sige. Kami ay hindi liligo sa buwi o sa ubasan. Kami ay hindi inom ng tubig mula sa mga balon. Kami ay daraan sa daan ng hari hanggang sa makaraan kami sa iyong nasasakupan. Ngunit hindi pinagpulutan ni Sihon ang Israel na dumaan sa kanyang nasasakupan. Tinipon ni Sihon ang kanyang buong bayan at lumabas sa ilang damo laban sa Israel at dumating sa Jahan at nilabanan ang Israel. Pinatay siya ng Israel sa dalim ng tabak at inangkin ang kanyang lupain mula sa Arnon hanggang Ahom. Hanggang sa mga anak ni Amon, sapagkat ang hangganan ng mga anak ni Amon ay matibay. At sinakop ng Israel ang lahat ng mga bayan ito, at Israel ay nanirahan sa lahat ng mga bayan, ang mga Amoreo, sa Hesbon at sa lahat ng mga bayan niyon. Sapagkat ang Hesbon ay siyang bayan niyon na hari ng mga Amoreo, na siyang ay paglaban sa unang hari sa Moab, at sumakop ng buong lupain niyon sa kanyang kamay hanggang sa Arnon. Kaya ang mga nagsasalita ng mga kawikaan ay nagsasabi, halina kayo sa Hesbon, tayo at itatag ang pusod ni Sihon. Sapagkat may isang apoy na lumabas sa Hesbon, isang liyak mula sa bayan ni Sihon. Inupok nito ang Ar ng Moab, ang mga Panginoon sa matataas na damo ng Arnon. Nabagabag ka, Moab, ikaw ay napahamak, o bayan ni Sihon. Biyaan niyang mamintakas ang kanyang mga anak na lalaki, at kinabiyag ang kanyang mga anak na babae. Ay Sihon, na hari ng mga Amoreo. Aming pinana sila. Ang Hesbon ay namatay hanggang sa Dibon. At aming minasak hanggang Nopa, nang maabot hanggang Medeba. Kaya narinahan ng Israel sa lupahin ng mga Amoreo. Moises ay nagsugo upang titigan ang Aser, at kanilang sinakop ang mga bayan nito, at pinala sila ang mga Amoreo na naroroon. Sila'y lumiko at umahon sa daan ng Basad. Si Og na hari sa Basad ay... Ano number ka? Sige. Itong numbers nito. Okay, magkakaroon tayo ng parallelism. Okay, nalampasan natin sa ito. Ganito nangyari, ano? Ang ahas na tansod, yung chapter 21. Sabi dito, nang mabalitaan ng Cananeo na ang hari ng Arad na naninirahan sa Negev ng Israel. Okay, tapos ilayo na natin. Ang bayan ay nagsasatabas. Okay, ganito. Ano nangyari? Yung mga Israelita, inilabas ni Moises sa Ehipto, ano? Nung nandun na sila sa Ehipto, nagreklamo yung mga Israelita. Kasi, ito yun mamaya, makikita natin. Nagre-reklamo sila sapagkat ang pagkain nila doon, nananawa na sila. Anong pagkain nila nung sila naglalakbay? Sa Ehipto. Galing sa Ehipto. Anong pagkain? Mana. Ano yung mana? Itong manang ito yung pagkain na binibigay ng Diyos sa kanila tuwing umaga. Pag umaga, umuulan ng mana. Ang mana, dalawang klase, parang cake, yung isa parang bilig. Alam yung bilig, yung parang bigas. Ngayon, pag ito ay nasikatan na ng araw, ito'y natutunaw. Itong mana. Kaya ang ginagawa na tuwing umaga, itong mga Israelita ito'y namumulot ng mana at dinadala sa kanilang bahay. Pag dinala sa bahay, ito'y nagbubuo-buo, ito'y nagiging tinapay. So itong manang ito ay pagkain na kung saan ay nanggaling kanino? Sa Panginoon. Pero itong mga Israelita na ito, siguro sa kahaba ng kanilang kalalakbay, araw-araw na ginawa ang pagkain nila ay mana.
So itong mga ito nanawa, itong mga Israelita, nanawa sila, at nung sila'y nanawa, sila ngayon ay nagreklamo. At ang sabi nila kay Moises, dito yun, at sinabi nila kay Moises, Moises, mas mabuti pa yung nandoon kami sa Ehipto, masarap yung aming kinakain. Pagkatapos ngayon, ang kinakain namin, araw-araw mana. Siguro nagsasawa. Nagalit ang Panginoon sa kanila. Alam mo nangyari? Ang Panginoon ay nagpadala ng ahas. At itong ahas na ito kay sa lahat, sapagkat tumakita mo ang ahas kapag yung mga nurse dito. Pag kinagat ka ng ahas, either ito yung neurotoxic or yung kumakain na naman. Diba? Pero itong ahas na ito, pag kumagat siya, parang sinisilaban ng iyong katawan. This is the kind of snake. Okay, so may iba talaga ang pag kinagat ka nito. At ang nangyari, yung mga Israelitan nagre-reklamo nito, doon sa kanilang mga nagkakandamatay sila sa kagat ng ahas. At dahil sila nagkakandamatay sa pagkagat ng ahas, ay sila nagsabi at lumapit kay Moises at sabi na, Moises, nagkakandamatay na kami lahat. Inaamin namin na kami ay nagkasala sa iyo at kami ay nagkasala sa Diyos. Gawan mo ng paraan para huwag kami ay mamatay. Ang sabi ng mga Israelita. O kaya si Moises ay pumunta sa Diyos at sinabi ni Moises, inaamin ng mga Israelita na sila ay nagkasala, ano ang gagawin ko upang sila ay maligtas? Anong sabi ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon kay Moises ay ikaw ay gumawa ng, sabi nito, at sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang makamandag na ahas at ipatong mo sa isang tikin. At bawat taong nakagat ay mabubuhay kapag tumingin doon. Ito yung sabi ng Panginoon kay Moises. Moises, gumawa ka ng ahas na tanso, ilagay mo sa tikin at ilagay mo sa gitna ng kampo. Ang sino mang nakagat ng ahas at tumingin sa tansong ahas na yun, ay gagaling. Gagaling siya kapag tumingin doon sa ahas yun. Okay, ngayon ganito nangyari. Doon sa Juan, balik tayo doon sa binasa ni Chaplain na Kali. Ang sabi dito, ang Panginoong Jesus daw ay nagkaroon ng isang pagkakataon na nagkaroon ng encounter sa isang Pariseo. Actually, ang oras dito ay sabi gabi, pero most likely, ang sabi ng mga commentator, mga madaling araw, mga alas daw sa madaling araw. Ngayon, si Nicodemus ay isang Pariseo. When you say Pariseo, ano ang Pariseo? Ang Pariseo, ito yung mga dilubhasa sa batas. When you say batas is Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Kasi sa mga Israelita, ang Biblia lang nila na tinatawag na Torah ay yung unang 5 aklat lamang. Hindi lahat. Di ba, Pastor Chaplain? Di ba tama ako? Yung unang 5 aklat lamang, yun lamang ang tinatawag na Biblia ng mga Israelita. Hanggang ngayon, Torah, or tinatawag ng the Law of Moses. Okay, ngayon, nung nandoon yun, sinasabi itong si Nicodemus ay isang tao na master, tagapagturo ng kautusan, itong Torah. Pero nung siya dumating sa Panginoon, ang sabi niya sa Panginoon, di bata sa status niya, no? Pariseo na siya, no? Parisis, kasi sila yung mga namamahala sa Sanhedrin, yung parang pinaka-court nila, parang pinaka-ruling party nila ng Israel by the time. So mataas na ang katungkulan niya, ang katulad niya sino? Si Apostol Pablo. Dating si Saul, pero ka-level niya. So nung lumapit siya sa Panginoon, ang sabi niya, Rabbi. Now, tingnan yung distinction. Siya ay guro ng kautusan, subalit tinawag niyang guro ang Panginoon Jesus. Ibig sabihin, he is subjecting himself to the authority because mas mataas sa kanila yung guro kesa doon sa pansin. The same nga ni Apostol Pablo, nung siya si Saul pa lamang, siya ay nag-aral kay Gamaliel. Na si Gamaliel ay isang guro. So, ganun yung level niyan. So, nung siya lumapit dito sa Panginoong Jesus, gabi siya nang dumating. Bakit gabi? At saka hindi lang siya mag-isa, meron siyang mga kasamahan, tropa sila. Bakit gabi? Kasi sila ay nahihiya na makita na sila nagtatanong sa Panginoong Jesus. Kasi ang Panginoong Jesus kalaban. Kasi ang Panginoong Jesus ay nagtuturo ng isang katuruan na kung saan ay kakaiba sa katuruan ng batas ng Law of Moses. At ito, ang sinasabi nila, ito you're fake. Hindi ka totoo. Ito yung sinasabi ng mga sarili. Kalaban ka kasi ang sinasabi mo, binabago mo yung teaching. So ito, nandito si Nicodemus, lumapit sa Panginoon, at ang sabi ni Nicodemus, ay gusto niyang malaman kung paano katuruan ng Panginoon at paano ang isang tao pupunta sa
langit. Diba? Alam niyo ba ng mga Hudyo hindi pupunta? Ang Hudyo walang katuruan ng langit, tatandaan yan. Ang Christianismo lamang ang nagtuturo ng langit, but the Jewish faith, walang langit sa kanila. Hindi nagtuturo ng langit. Tayo lang mga sa Judeo-Christianity, diyan lang nagtuturo ng langit. But even then, this guy was asking, paano ang isang tao pupunta? Sabi niya, ano sabi ng Panginoon? Maliban na lamang ang isang tao ay ipanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sabi ni Nicodemus, teka muna, problema to. Malaki na ako, paano pa ako ipapanganak na muli? Papasok na uli ako sa tiyan ng nanay ko para ipanganak na muli. Uy, mga kababae, isipin nyo yung laki namin dito, papasok na rin sa tiyan nyo para ipanganak na muli. Mukhang talaga medyo malabong mangyari. So nandito yung dalawang tao na parehong merong kaalaman, pero hindi sila nagkakaintindihan. Ang Panginoon ay tumutukoy sa bagay na espiritual, samantalang ang pag-unawa naman ni Nicodemus ay lahat ay pisikal. So, walang magawa ang Panginoon ng sabi niya, paano kung makakausap kaya itong si Nicodemus na kami ay magkakaintindihan? So, bumalik ang Panginoon dito sa binasa natin sa tansok na ahas. So, sinabi ng Panginoon na kung paano ang ahas, yung tansong ahas ay tinaasa ilang, gayon din naman ang anak ng tao. So, nakita ni nag-connect kasi yung pariseo, alam niya yung nasa numbers yun, alam niya yung tungkol sa tansong ahas. So, nag-connect sila ngayong dalawa, so nagkaintindihan sila. Kasi nakita ng Panginoon, hindi ako maintindihan ng tao ko. So, I have to make a reference so that this guy will know and understand what I'm talking about. So, nag-connect sila ngayon. Okay, nag-connect sila ngayon. Tungkol sa tansong ahas. Now, bakit ahas na tansong? May idea kayo. Yung tansong kasi, pag tinignan nyo ito sa lumang tipan, hindi nagpagawa ng basin ng Panginoon nangyari sa tansong. Normally, relationship to wash them. So, it has something to do with cleanliness sa paglilinis. While ang tansong, while ang ahas is always represent ng kasalanan. So, ibig sabihin, yung tansong na ito ay ahas na kasalanan. Pagkatapos inilagay sa tikim ng dito at ito ay tanso. Tapos ang sabi dito, ang sino man na tumingin sa ahas na ito, sabi ni Moises, yung kamandag ng ahas, yung lason ng ahas na nasa kanyang katawan, kapag siya ay tumingin dito sa tansong ahas na ito, ang kamandag ng ahas na yan ay mawawala at ikaw ay mabubuhay. Okay. Pero kung ayaw mong tumingin, halimbawa ikaw ay Israelita na nandoon ka sa kampo, nandun sa gitna yung tikin na yan na may ahas na tanso, nakagad ka ng ahas at ayaw mong tumingin sapagkat gusto mo ikaw ang gagamot sa sarili mo, ano mangyayari sa'yo? Ikaw ay mamamatay. Sapagkat ang usapan ay kinakailangan, titingin ka lang doon, wala kang ibang gagawin, at kapag tumingin ka, ikaw ay gagawin. Anong elemento na pinapakita dito? Ikaw ay naniniwala sa iniutos ng Diyos kay Moises, pinagtiwalaan mo ang kanyang salita, at tumingin ka, at dahil sa naniwala ka tumingin ka, ikaw ay gumaling. Meron ka pang ginawa? Wala. Ibig sabihin, ang paggaling ng mga Israelita nung nandoon sila sa ilang, ang kanilang kagalingan mula sa pagkagat ng ahas at sa epekto ng lasong ito, ay wala silang gagawin kundi tumingin lamang sa sinasabi ng inutos ng Panginoon na tumingin ka doon sa tansungan at ikaw ay gagawin. Now, nasa na siya? Nasa tansungan o sa paniniwala? Nandoon sa paniniwala dahil lang sa ito yung element lamang eh. Pero ang hinabol ng Panginoon doon, ikaw ba'y susunod? Ikaw ba'y susunod sa sinasabi ko na kapag ikaw tumingin lamang, hindi gagaling? Parang imposible naman, di ba? Pero ito, titingin ka lang, gagaling ka na agad. Pero hindi yun ang punto. Ang punto ng Panginoon doon, ikaw ba ay maniniwala? Ikaw ba ay mananampalataya? Doon sa sinabi ko na kapag ikaw ay tumingin kay gagaling. Yun ang test eh. The test is there. Now, pag pumunta kayo sa mga doktor ngayon, sa prescription period, prescription paper, ano nakikita nyo? Yung mga katulad sa mga doktor, di ba? Yung sinusulatan, laging may ahas na nakabulok na ganyan, di ba? Sa tikim. Kasi that is prescription of medicine. Gumagaling. Kaya yun ang nakalagay. So nakita nyo, yung ahas na gano'n doon sa prescription na yun ay nagpapagaling. Yun ang gusto doon. So ngayon, ito ang problema ni Nicodemus. Balik na ulit tayo. Papaano ako, ang tanong niya, papaano ako
magkakaroon na sila. Which is very awkward for a parish to us. Kasi hindi sila gano'n. Wala silang ganun. Pero nagtanong siya. So ang sabi ng Panginoon sa kanya, kung paano itinaas ang ahas sa ilang, gayon din naman ang anak ng tao. So, when you say anak ng tao, alam ng mga Hudyo yan. Kasi when they say anak ng tao sa mga Hudyo, they knew that it is a Messiah that will come. Yung anak ng tao. So, Jesus Christ was saying, even though sinabi niya na anak ng tao, itong anak ng tao, alam nito ni Nicodemus na ito yung Messiah, and yet he claimed it for himself. Gayon din naman ang anak ng tao. Ano? Kapag itinaas doon sa sabi niya, kung paano itinaas sa ilang, gayon din naman ang anak ng tao. Ibig sabihin, he will be crucified. So, this is it, di ba? Ahas, Jesus Christ to be crucified. Now, ang tanong dito, paano ka magkakaroon ng kaligtasan? Sabi niya, kung paano, just the same. Paano ka naligtas doon sa ahas, sa pamamagitan ng paniniwala, pananampalataya, doon sa sinabi ng Panginoon. The same din dito. Ang kaligtasan ng tao, sinasabi ng Panginoon kay Nicodemus, ay kung paano kang maniniwala, mananampalataya doon sa itinako sa krus. Kapag yun ikaw ay naniwala doon sa itinako sa krus na yun, at ibubos ng iyong kasalanan, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Okay, anong kailangan mong gawin? Wala. Bakit? Bigyan na sampon. Natatandaan nyo yung dalawang magnanakaw nang nakapako na ang Panginoon, ang sabi na si Dimas na wala si Jesus. Now, nung nakapako yung silang tanong doon, ang sabi ng isa, kung ikaw ay talagang anak ng Diyos, ay iligtas mo ang iyong sarili at iligtas mo kami. Ano sabi ng isa? Hindi ka ba natatakot sa Diyos na kung saan ikaw ang pinulungan tayo, siya pinapalisan na katulad natin. Tapos ang sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating sa iyong. Ano sabi ng Panginoon? Ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Paraiso na. Okay. So, ibig sabihin, nagkaroon pa ng kaligtasan yung nakapako? Meron. Anong ginawa niya? Naniwala. Meron ba siyang mabuting ginawa? Wala. Wala. Bakit? Hindi nga. Bakit wala siyang ginawa para sabi dito? Nagkaroon siya ng kaligtasan, nakapako siya sa krus, pero naligtas siya. Dahil sa paniniwala, dahil sa pananampalataya, ano mabuti daw ginawa niya? Wala! Kasi nakapako nga siya. The only thing that he did was just like in the Israelites, na nandoon sa ilang, na tumingin lamang ang nanampalataya and they got saved. Just the same with this man, nakapako siya sa krus, wala na siya kayang gawing mabuti sapagkat siya mamamatay na nakapako na, and yet he was saved because he trusted. He put his faith in God. Ganun lang. So, kasi ganun po nangyayari, merong dalawang katuruan sa mundo ng Kristiyanismo. Yung kaligtasan ay natatapos sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, at yung isa naman ay pananampalataya at gawa. Okay? So, there are two things. Pananampalataya lamang, katulad ng ginawa ng mga Israelita doon sa ilang, at ginawa katulad ng ginawa ng magnanakaw na nananampalataya sa Panginoon. Ito ang kailang ginawa. Wala silang ginawa mabuting gawa, and yet they got saved. While on the other hand, dito sa ating ngayon, almost lahat ng nagtuturo dito ay kinakailangan ng mananampalataya at gumawa ng mabuti para ikaw ay maligtas. When you look at the collective bargaining agreement, yung Bible, anong sinasabi ko paano maligtas? Pananampalataya lamang. Kasi nakita nyo yung sample doon sa ilan, nakita nyo yung sample noong magnanakaw na kung saan ay nagkaroon ng kaligtasan. So, when you look at this, ito yung dalawang kaisipan na naglalaban na ang pananampalataya daw ay kinakailangan gumawa ng mabuti. There will be a problem because that is not exactly what the Bible is saying. Ngayon, paano nakakaligtas yung mga nagtuturo sa pamamagitan ng pananampalataya? Kasi, hindi naman nila itinuturo yung kabuuan sa kasulatan. Halimbawa, sa collective bargaining agreement, bumasa ka lang kakaunti, tapos hindi mo binasa yung kalahatan. And yet, binigyan ka pa rin ng instruction. Kaya sabi niya, binasa mo ganito eh. Bakit binasa mo ba lahat? Di ba? Hindi. So, hindi mo naintindihan. Yung incomplete. Just the same sa karamihan na nagtuturo ngayon ng Biblia,
karamihan sa kanilang itinuturo ay incomplete. Sapagkat pag binasa mo sa banal na kasulatan, katulad ng binasa natin ngayon, si Nicodemus ay nagkaroon ng kaligtasan sapagkat siya ay nanampalataya. At ang katunayan niyan, siya ay lumabas ng panahon ng pag yung ang Panginoon ay hinahatulan na nandun si Nicodemus, and at the end, si Jesus Christ ay namatay na at ililibig siya yung kasama sa paghanda, si Nicodemus. So, to say the least, Nicodemus became a Christian. He became a follower. But he did nothing only to grasp and have faith in God. Pastor, Ephesians 2:8. Ephesians 2:8. Pakibasa. Tingnan natin ito kung ano sinasabi ng Panginoon. Ito, the same again, ito yung collective bargaining agreement natin. Ephesians 2:8. Sapagkat dahil sa kanilang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa makita ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Tingnan yung terminology. Kayo ay, ano pa sa? Kayo ay, naligtas. Ang sinasabi dito, kayo ay mali, sinabi ba kayo ay maligtas? Hindi. Ang sinabi dito ni Apostol Pablo, sa sinulatan niya yung mga taga-Epeso, ang sabi niya directly, kayo ay naligtas. Ibig sabihin, yung mga taga-Epeso na yun, na kanyang sinusulatan, ay kalitulan katulad natin dito ng mga tao na naranas ng maligtasan. Dahil sila ay nanampalataya. Diba sabi niya, sila ay nanampalataya, kaya sila nagkaroon ng kaligtasan. Dahil lang sa sila ay tumanggap, sa tinanggap nila na ang Panginoong Isus na on the way, para ikaw ay maligtas, you have to put your trust, you have to put your faith in Him. And when you do that, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Now, alam nyo, napakahirap tanggapin nun eh. Pero kung magtitiwala ka na meron ka ng kaligtasan, parang ang hirap tanggapin sa atin, di ba? We always think of doing something to compensate yung ginawa ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, hindi eh. Kasi pag gumawa ka ng mabuti, hindi na ito biyaya ng Diyos sa'yo. Kasi meron ka ng party. So ano na nangyari doon sa pagkamatay ng Panginoon? Kaya nga niya ginawa para sa iyo. Bakit mo dadagdagan pa? Tinapos na kanya, sabi niya, it is finished. So, ito yung punto natin na sinasabi sa kasulatan na ang kaligtasan ay binibigay ng Diyos ng libre sapagkat hindi natin po kaya bayaran. Walang anumang bagay na pwede tayong gawin para suklian ang kamatayan ng ating Panginoon. And therefore, we could not repay what He did. He is just giving it for free. The only thing you need to do is to receive. Halimbawa, ang sabi ng Panginoon ay ang kaligtasan daw ay kaloob. Di ba? Sinabi mo, Pastor, ang kaligtasan ay binibigay ng Diyos bilang kaloob. When you say it is a gift, anong ibig sabihin ng kaloob? Kapag binigyan mo kayo ng regalo, tinanggap ninyo, binabayaran niyo kayo. Libre, kaloob eh. Anong sabi ng Diyos sa kaligtasan? Ito ay kaloob. Okay. Eh, paano kung sinigil ko kayo? Ano nangyari doon sa kaloob? Hindi na kaloob yun, bentahan na yun. Tindan na yan. Hindi na yan kaloob, tindan na yan. Galing na sa Shopee yan, o kaya galing na sa Lazada. Kasi pag sinabing kaloob, walang bayan. Eh, pag sinigil kita, tingnan mo na, alam mo pa kaloob yan. But God is giving us a gift. Remember, gusto kong maging maliwanag ito because when you go outside, a lot of people will come to you, different denomination, different sect that will tell you, you have to do good works. Kaya ano sabi dito? Maliwanag na wala. Titus 3:5. Tingnan natin. Tito Teslo. Kala nyo si Eliseo Soriano lang ng marunong. Alam nyo ba, for 38 years ako hindi nagtuturo ng Bible. Ngayon naman ako nagtuturo. After 38 years. Kasi I was involved in the meeting for so many years. Pastor. Titus 3:5. Titus. Tito. Tito. Hindi. Tito. 3:5. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by washing of His regeneration and renewing the Holy Ghost. It is not by. Titus 3:5 sa Tagalog. Hirap yung English. Okay lang, Pastor, pero tingnan natin sa Tagalog. Not by works. Oh, not by works. Dito ang dressing ko. Yan, dressing ko sa Tagalog. Pag ngayon ito, ha? Pag ngayon ito. Iniligtas niya tayo. Okay, word. Iniligtas, past tense. Tapos na. Okay? Iniligtas niya tayo
hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Okay, iniligtas niya tayo hindi dahilan sa ating mabubuting gawa. Sige. Hindi dahil sa kanyang habag sa atin. Kundi dahil sa kanyang habag sa atin. When you say habag or awa, anong ibig sabihin ng awa sa English? Mercy. Ano sa Tagalog ng mercy? Withholding back one's anger. Ibig sabihin, galit na galit ako sa iyo, pero pinigil ko yung galit ko. Lahat tayo makasalanan, galit ang Diyos sa atin. But God chose to hold on to His anger. Dahil naawa siya sa atin. Kasi kung hindi naawa ang Diyos sa atin, sige pa. Tayo'y iligtas niya sa magitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y manganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Okay? There must be a regeneration. The word is regeneration. Dahilan sa, sabi dito, hindi dahilan sa mabubuting gawa tayo ng alitas, kundi ito'y dahilan sa regeneration ng Espiritu ng Diyos. When you say regeneration, sa Tagalog ang regeneration ay balyuhay. Nagkaroon ng balyuhay sa atin. Ito yung ibigay sa atin ng buhay na walang hanggan o kaligtasan. When you say balyuhay, anong balyuhay? Regeneration. Bigyan niyo ako ng magandang, ito ay sa Greek, ito ay metamorphosis. Metamorphosis. Ano ang nagkakaroon ng metamorphosis sa atin, sa insekto? Sino yung nagkakaroon ng metamorphosis sa insekto? Butterfly. Paru-paro. You know why? Kasi ang paru-paro nagsisimula sa bulate. Tama? Yung bulate, ang haba no? Baka pag lumabas yung metamorphosis yung bulate, baka dragon yun, di ba? Di ba? Mahaba dragon. Pero hindi. Ang nag-metamorphosis, ang sabi dito, ay nag-umpisa ito sa uod. Now remember, ang itsura ng uod, ayaw yun, di ba? Pangit. Ayaw yung matapuan. And yet, pagka ang uod ay nagpunta sa process, ito'y magiging pupa, magiging ano? Magiging ano yung gano'n? Kupon. After ng kupon, ito'y lalabas doon at magiging butterfly. Nagsimula sa uod, he went through the process and became a beautiful butterfly. Just the same is the process how God changed humanity or changed man. Dati nandidiri ka, Dahilan sa ito yung proses. Halimbawa, kung ikaw, sinabi dito si Nicodemus, tumanggap sa Panginoon. Once you receive Jesus Christ as your Savior, you will go through a process. Simula sa pangit, ikaw ay gagawin ng Diyos para pa sa proseso. At ikaw ay babaguhin ng Diyos, ikaw ay magiging. 2 Corinthians 5:17. Tingnan nyo ito. Kung paano magiging process. Ganda, no? Dahil nagtiwala ka lang din yung you go through ang process. 2 Corinthians 5:7 sa pag... 5:17. 5:17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao, sa halip ay napalitan na ng bago. Okay, metamorphosis. Dahilan sa ang isang tao ay nakipag-isa kay Kristo, wala na ang kanyang lumang pagkatao, ang lahat ay pawang naging bago. It's just the same from being a caterpillar, goes through a process because you trust in God, you receive God, and then God will push you through a process called metamorphosis, and then everything will become new. Pagpapago lahat. Sino magandang example nito? Meron pa kayong alam na meron ng magandang example from caterpillar sa butterfly? Meron kayong sa inyo, sino nakaranas ito? Wala? Ikaw pasok. Ikaw pasok, nakaranas ka? From caterpillar to butterfly? Nakaranas kayo? Yes. Look at these people, the experience. Alam nyo kung sino may kayo? Naka-experience kayo? Kayo. Bakit kayo nahihiya? Have you experienced the process from caterpillar to butterfly? Naranasan nyo? O hindi? One of the good example that I will show you that went through the process is this guy. Attention! Okay. Alam nyo ba na ang elementary ay may 6 na taon lamang? Do you know how many school elementary? 4. Alam nyo ba kung ilang eskwelahan ang high school? 4. Alam niyo ba kung ilang eskwela na pinasok ako? Ang kolehiyo? Marami. Why? Ako, ang sabi ng nanay ko ako balik, kung anong pesa siyang pala. Ganun po kami. 1 hanggang 10, kaya ko yan. Pero pag 10 hanggang 10, marami ang pala.
And ibig sabihin, I remember that was September 5, 1977 when I had an encounter. Meron akong kaibigan na kung saan ay paano kaming pick-out. Dapat hindi na ako nakakapasok. Well, anyway, nakaranas din siya nito ng pagtanggap katulad yung sinasabi ni Kenny Nicodemus. At sinabi niya ako, and I did receive Jesus Christ as personal Savior. God, you know what happened? There was a transition. Pinili ko, hindi. Utay-utay na nagbago yung buhay ko na hindi ko maintindihan kung kumain. And I remember yung si Rosal, kakapon nanonood kami mag-asawa, yung anak ni, yung si, alam yun, yung Kamay Girl, yung anak ni Rosa Rosal. Hindi nyo alam yan? Nasaan kayo? Hindi nyo alam? Panahon namin yun. Panahon namin yun. Actually, namatay. Yung siya naging drug addict siya and everything, talaga na pagwara, nag-iisa siya ka na. Tapos, there was a time na ni-encounter ko, katulad yung sinasabi ko, katulad yung Nicodemus. Namatay yung anak niya, nahulog. Hindi sabi niya, because of what the Lord has done in me, because of the love of God that I have experienced because I received Him. Alam mo, sabi niya, nagkaroon ako ng peace. Another example was ito naman yung pinatay yung nanay niya. Pinatay yung nanay niya, hindi niya kayang patawarin yung pumatay mo sa nanay niya. Talagang nasira yung buhay. Isa to But when he became a Christian, he received the Lord, he was able to learn how to forgive because that is what God is asking us. Pinatawad niya yung pumatay sa nanay niya, and he was set free. Parang mawala yung tinik doon sa kanya. And that is what God can do when you go through a process. When you go through a process of, sabi natin ang pagbabago na nagmumuna sa Diyos, talagang magbabago ang buhay mo. At ito'y pwede lamang mangyari when you have the Spirit of God with you. Maganda yan, yung lalo na pag tinuro mo sa inyo yung luwak hakudes at saka yung pagsabi ng Diyos sa Espiritu natin. Maganda yun, yung pagsasabi ng luwak. Well, anyway, meron ba kayong question doon sa sinasabi natin na ang kaligtasan ay tinuturo ng Biblia ay sa pamamagitan ng pagtingin lamang sa Panginoon at sa pagtingin at pananampalataya sa Panginoon ay nagkakaroon ng kaligtasan. At ang ginagamit ng Biblia dito ay laging past tense. Iniligtas kayo, iniligtas kayo. Hindi kayo ililigtas pa lamang na katulad ng tinuturo ng Biblia. This is what the collective bargaining agreement is saying. Diba? Yan ang sinasabi. Hindi natin pwedeng pakawal, hindi natin pwedeng baliwalain yan. Because that is what it says. Okay, so paano gagawin natin? If you would like to experience the same experience that Nicodemus had, ang sabi ng Panginoon, the Spirit of God must come into you. Kasi meron tayong Espiritu, di ba? At yung ating Espiritu niya ay patayan dahil sa pagkakasala ng ating unang paguna. But when the Spirit of God, yung sinasabi dito, dwell into that Spirit, considering that the Spirit of God is alive, bubuhayin niya yung Espiritu. And pagkabuhay ng Spirit of God, because the Spirit of God joins your spirit, and then your spirit will become alive. And then you will start to live a life worthy sa pamumuhay mo. Kasi siya nandito. Ibibigyan ka niya ng panibagong direksyon. Kasi kasama niya. Sa ngayon, wala. Bahala sa buhay. Di ba? Kaya kung ano ginagawa mo. But when the Spirit of God joins your spirit, trust me, the Spirit of God will lead you. And it happened to me, hindi ako nagbibig. Kung hindi ko naranasan yun, ewan ko baka matagal na ako natusok sa lupa. Because I'm not really a good boy. Hanggang ngayon sabi ko. Sabi nga ng nanay ko, sana hindi ka na nabuhay. Kasi tanong ko bakit lagi sinasabi ni nanay ko na sana hindi ka nabuhay. Ako pala nung pinanganak ipatay kasi nire-resuscitate lang ako ng tatay ko. And because sa kasalbayan ko, my mother is always asking na, sinasabi sa akin, sana hindi ka na nabuhay kasi sobrang loko mo. Sobrang kalokohan mo. Sana hindi ka na nabuhay, sana hindi ka na nag-isip. Ganon ako at hindi, sabi niya ng nanay mo. Sana hindi ka na nabuhay. Anyway, ganito tayo. If you would like to have the same experience of Nicodemus, katulad ng ginawa ni Nicodemus, I think I could give you the privilege of having the same thing. Kaya lang, di ba pastor ang sabi doon, chaplain, na if you would like to have an encounter with the Lord Jesus Christ and you would like to have Him to come into your life, the first thing that you have to do is to acknowledge na makasalanan ka. Totoo ba yun? Totoo ba makasalanan tayo? You have to acknowledge. Pastor, pakibasa ng Romans 3:20. Tingnan natin kung ano sinabi ng Diyos patungkol sa atin. Tingnan natin kung totoo ba yung sinasabi ng Panginoon tungkol sa atin. Roma 3. Romans 3. Translate it.
sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay. God said that none of us ay lahat daw tayo ay nagkasala at wala nakarating sa kaluwalhatian. Sino sa inyo excited? Sino sa inyo excited sa sinabi dito na wala kasalanan? Lahat ba tayo may kasalanan? Yes. Sinabi niyo walang kasalanan. Ginawa niyo sinungaling ang Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, may kasalanan. Sabi wala, hindi sinungaling ang Panginoon. But the fact is that we're all sinners. Lahat tayo nagkasalanan. At sabi sa kasalanan natin dito, hindi tayo nakakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans 6:33. Pastor. Nagkaroon pa ako ng tagabasa. Romans 6:33. Romans 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa magitan ni Kristo Jesus sa ating Panginoon. Ano sabi? Ang kamatayan ay ano? Kabayaran ng kasalanan. So all of us will die. Yes. But the gift of God is eternal life. May bayad wala? Libre. Libre. Would you like to avail the gift of God? Yes. That is the question. Would you like to avail the gift of God? Yes. And if you would like to avail the gift of God, pwede tayong manalangin at sabihin natin sa Panginoon, we accept that we are all sinners, at pagkatapos sabihin natin sa Panginoon that I'm putting myself down, talaga naman gano'n wala naman tayong kakaya sa sarili natin. And then we ask Jesus Christ to come into our lives, receive Him as your personal Savior God, and then let Him live in your life. Ang unahan kayo at ngayon, if you would like to do that, we can do that in prayer. Pwede tayong manalangin. So everybody, pwedeng tumayo. Let's come in prayer. Tumayo tayo. And then kung kayo ay, if you would like, ito naman ay walang pilitan. Pero ang sabi ng Panginoon, because tayong lahat ay makasalanan, and if you would like to avail, if you would like to avail the gift of God, walang bayad, you just have to receive Him into your life as your Lord and Savior. Tayo manalangin, kung gusto niyo sumunod kayo, nasa sa inyo yan, kung gusto niyo tanggapin ng Panginoon. Tayo manalangin. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa umagang ito, Sa bagay ito, at narinig po namin at narinig po namin ang iyong salita. ang iyong salita. Inaamin po namin Inaamin po namin na kami po ay nagkasala ako'y nagkasala at wala pong kalinisan sa bawat isa. at walang kalinisan mula sa isa. Humihingi po kami ng tawad Humingi kami ng tawad at bigyan mo po kami ng kapatawaran at bigyan po kami ng kapatawaran sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. sa magitan ng iyong anak na si Jesus. Binubuksan ko po ang puso ko sa iyo Binubuksan ko po ang puso ko sa inyo. at tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. tagapagligtas. Maghali ka Maghari ka. at mamuhay ka sa aking buhay. Buhay ka sa aming buhay. Amen. Amen. Okay, upo kayo. Tingnan natin kung ano nangyari. Sino sa inyo ang talagang nagsabi na tinanggap ko ang Panginoong Jesus na pumasok ka sa aking puso, pumasok ka sa aking buhay? Huwag kayong mahiya. Sino? Meron ilan? Pastor, pakibasa mo nga kung kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoong Jesus, ano kaya ang nangyari sa iyo? John 1:12. Tingnan natin. Kung talagang tumanggap ka sa Panginoon, tingnan natin kung ano nangyari sa iyo. John 1:12. Okay. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Okay. Ang sino man lahat na tumanggap sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Bakit? Kanino kayo na? Sa pagsiwal. Di ba? Makasalanan tayo. Sumusunod. Kanino tayo na? Yan. Dalawa lang naman yan. Pero dahil nasa tumanggap tayo sa Panginoon, tayo sinasabi ng Panginoon, tayo ay nagiging anak ng Diyos. Pero ito, tandaan nyo. Ang sabi niya dito, binibigyan kayo ng karapatan. Ibig sabihin, wala pa na. But because of your acceptance to the Lord Jesus Christ right now, God has given you the right. Right now. Ngayon lang kayo binigyan ng karapatan para maging anak ng Diyos. Kanina wala pa eh. But the time when you pray, God said that you have been given the right to become a child of God. So ano kayo ngayon? Anak ng Diyos. Totoo ba yan, hindi? Yes. Kasi sabi ng collective bargaining agreement natin, di ba, binasa natin? And that is exactly what God has given to us. Just the same nung nakalipa na gano'n, si Dimas. Dahil nga nampalataya siya, I will be with you in paradise. Yes. John 3:16.
John 3:16. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa sa anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano meron kayo? Sigurado kayo? Yes. Eh kung naniwala kayo doon sa ating collective bargaining agreement, yun ang sinabi. Okay? But I think and I believe that the Word of God is reliable. Yes. Kasi Kristyano ko, and I have to believe on. Likewise, dapat ganun din. Do you have any question? Question? Brother Eli, nasa iyo ang natanong niya. Di ba, it's a nice feeling to understand what the Lord is giving us. Na yung pala, meron parang nakatago dito sikreto na napakaganda. Basahin nila. And nandito, biruin nyo, it will give you a life forever. Kaya hindi binubasa. Okay. I'll be closing with this. Chaplain. Oh, sino may natutunan? Alam mo kapatid, iba yung nakikinig at naging observer. Kung observer ka, pumasok, lumabas, nothing happened. So, di ma-experience yung sinasabi niyang changes. But the moment you hear, then you receive it, magkakaroon ng changes sa buhay mo. Kaya sinapakapakantid message. Everything we have to do is by faith for God. Sapagkat napaganda ng kanyang explanation. Ulitin ko kapatid, sinabi na pinagkulan natin sa Saturday. Ano yung minimum, maximum na buhay ng tao? Anong years? 70 to 80. 70? You see? 50 lang yan. Bawal pa! Alam niyo yun. Diba? Yun ang buhay ng tao, 70 to 80. Kung 60 ka na, may tali ng buhay mo, 10 years ng buhay mo. Huwag ka na magbe-birthday. Yes, ibig sabihin, magbago ka na. Hindi na yung, pag umabot ka na 50 kapatid, hindi na ito oras mapayaman ka pa. Ulitin ko, the moment you reach at the age of 50, hindi na ito ang oras panahon ng payaman. Hindi na ito kapatid. Ito na oras kapatid, magbagong buhay ka na. Andiyan na. Ito na oras kapatid na bumalik na kay Lord ulit. Kaya hindi na pwede kapatid ka 50 ka na, pabalik-balik ka ba? So it is it. Kaya napakaganda ng message ni San Domingo. Malagi, specific, details, sinutuan natin yung gift ni Lord sa buhay natin. This is free. But sometimes, na pag tayo nawala sa mundo nito, whether you like it or not, death will come on your way. Nasa yung death, nasa loob o nasa labas? Nasa loob. You see? Sino siguro na